Mga kaibigan, hindi nyo alam, ano, lalong-lalo na po itong mga DDS. Hindi nyo ba alam na nagagalit na yata si Tatay Digong ninyo, ano? Baka pati itong si Inday Sara, nagagalit na rin po sa inyo, mga DDS. Oh, ano bang pinaggagawa ninyo kasi? Paano naman kasi hindi magagalit itong si Duterte, ano? Parang unfair naman kasi ang mga ginagawa ninyo. Oo, unfair din po sa isang matanda na hinayaan nyo pinabayaan na ganun lang kadali. Oo, nung arestuhin itong si dating Pangulong Duterte, pinabayaan nyo. Ganun lang kadali siya na nadala at naibiyahe po sa sa dahig. Parang tuloy, nagtatampo po yung mama. Hindi nyo yata ipinaglaban ng todo Ngayon, tingnan po ninyo, nag-iisa na lang po siya doon. Wala pong kasama. Tapos ngayon, may pagkakataon na sana para magkaroon ng makakwentuhan naman lamang si Duterte. O sa madaling sabi, hindi na sana siya malulungkot o kaya nangungulila pa, no? O sa madaling sabi, hindi na sana siya malulungkot, di ba? Pero anong ginawa ninyo? Oo, magkakaroon na nga sana siya ng kasama, pinigilan nyo pa. Ang masaklap dito, hindi nyo na nga mapauwi si Tatay Digong ninyo. Pero ayaw nyo pang payagan si Bato para samahan siya doon. Nung arestuhin si Duterte, ipinaglaban nyo naman. Nakita naman ng sambayan ng Pilipino kung paano kayo makipaglaban. Pero tila kulang. Oo, parang kulang ang pinakita nyong puwersa nun Pagdating kay Bato, nako, sagaran. Grabe, sagaran ng pwersa talaga. Halos araw-araw nagrarally. Hindi nyo alam kasi ang namamagitan kay Duterte at saka si Bato. Oo. Yan ay doon sa sinabing walang iwanan. Ayan. Kasama pa nga si Bongo dyan pagkakataon na para samahan sana ni Bato si Master doon sa Netherlands Oo, siya naman ang kumaripas ng takbo. Ito nakakapagtaka rin Dati sinasabi niya walang iwanan pero nung dadalhin na siya doon at para samahan itong kanyang master siya biglang talagang nagkandara pa sa katatakbo At ayun, tuluyan na pong nagtago. Ayaw kasing bumiyahe ng libre Kaya ngayon, tila lumalakas ang panawagan. Ito ay panawagan para sa mga DDS na payagan na itong si Bato. Oo, payagan na itong si Bato para samahan si Duterte sa dahig, At sa nangyari naman na idininay o ibinasura po ang TRO or Temporary Restraining Order ni Bato, binasura po ng Korte Suprema yan, tila nagkaroon tuloy ng malaking pag-asa yung mama na naghihintay dun sa dahig. Bakit kasi? Ayan tuloy. Lumalabas ngayon na si Bato ay kinukonsiderang international fugitive. Oo, kasi valid po ang ICC warrant of arrest. At ayon pa sa NBI ay nakahanda na silang arestuhin si Bato anumang oras. Mabigat ito. At bibigyan ka talaga ng oras Senator Bato. At ito namang si Trillanes, sumabay pa. Sabi ni Trillanes, do not sleep with both eyes closed. We will be coming after you. Huwag ka daw matutulog na nakapikit ang dalawang mata dahil parating na sila. Aba, ini-imagine ko tuloy. Parang ang hirap naman yatang gawin yun na Senator Trillanes. Matutulog ka nakapikit ganyan. Yan. Matutulog ka nakapikit yung isang mata, nakadilat yung isang mata. Kaya sa tingin ko, mali si Trillanes dyan. Mahirap gawin yan mahirap gawin niya, matutulog ka na nakapikit lang yung isang mata. Baka sa mga panahong ito, maniwala kayo, baka sa mga panahong ito, kahit isang mata, hindi na kayang ipikit ni Senator Bato de la Rosa yan. Palagay nyo, nakakatulog pa ba ngayon si Bato sa mga nangyayari sa kanya ngayon? Baka hindi na nga magkandaw gaga ito Hindi na mapakalian. Takot lang niya. Baka mabulaga. Pero sa totoo lang mga babayan, bilang na rin ang araw nitong si Bato de la Rosa. Matapos ngang hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kanyang kahilingan. Kaya sa tingin ko, nakakangiti na ngayon. Medyo nakakangiti na ngayon si dating Pangulong Duterte. Sa wakas, sabi niya, sa wakas. Malapit na. Malapit nang magkaroon ng kasama. Magkaroon nga ng kasama, yun nga lang. Doon sa loob ng ICC naman. Pero okay lang. At least may kasama, di ba?
Ayos na yun. At least, hindi ka na malulungkot, may makakakwentuhan ka na araw-araw, araw at gabi. Yun kung magkataon na isang ano lang sila, isang unit lang sila doon. Maganda pa naman ang unit doon, ano? Nung pinakita nga yung mga selda nila doon, talagang hindi mo feeling na nasa selda ka. Yun nga lang, hindi ka makakalabas. Oo. Kaya mga DDS, kung talagang mahal nyo po si Tatay Digong nyo, tigil-tigilan nyo na po yung mga pagrarally-rally ninyo dyan. Oo, rally-rally para para arborin si Bato. Oo, aarborin nyo si Bato mula sa ICC warrant of arrest. Valid yan mga kapatid, mga DDS, valid yan yung iso-serve na warrant of arrest kay Bato. Kaya wala po kayong magagawa dyan. Batas ang umiiral ngayon mga kasama. At panahon na rin siguro para magbayad kung sino yung may mga pagkakasala. Hindi naman ibig sabihin kasi na pagka na-aresto na at nadala si Bato sa ICC, guilty na. Hindi po ganun. Malay nyo. Baka hindi naman totoo na may partisipasyon si Bato sa EJK ni Duterte, di ba? Pero ewan ko lang ha. Kung magkagayon, di mapapauwi din siya dito, di ba? Ang hindi lang sigurado ay si Digong. Kasi siya po yata yung mastermind pagka ikaw yung mastermind, pwede ka rin ilaglag ng mga kasama mo. O sabihin lang di ba na, wala naman akong kasalanan diyan kasi utusan lang naman ako ni Digong. O di tapos na din tuloy si Digong Baka isa rin 'yan sa mga ayaw ng kampo ni Duterte na mapunta po si itong si De La Rosa sa dahig. At baka pagdating niya sa dahig, ilaglag si Digong. O hindi tapos na. Ang malungkot nga lamang, marami na ang nananawagan naman na sana bigyan ng pagkakataon itong si Bato. Oo, bigyan ng pagkakataon para lumaban para tapos na kaagad ang usapan. Wag naman. Pero sa tingin nyo, hanggang kailan kaya kakayanin ni Bato ang pagtatago? Alam nyo, sanib persa na po ang NBI, ang PNP, ang CIDG at saka DILG. Nagsanib persa na po sila para tugisin anumang oras itong si Bato de la Rosa. Kaya siguro mabuti pa sumuko ka na lamang, Senator Bato de la Rosa. Sumuko ka na matiwasay para wala na pong buhay na malagay sa alanganin. At sa mga DDS naman na patuloy po na nagrarally-rally dyan, tumigil, gaya ng sabi ko kanina, tumigil na po kayo at batas na pong umiiral. Valid po ang warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa na galing po sa ICC. Kaya po, kahit anong rally po ninyo dyan, wala na po kayong magagawa. Alright? Senator Bato de la Rosa, panawagan po. Kung mas makakabuti, sumuko na lang po kayo ng matiwasay o maayos. Ano po? Yun lamang po. Maraming salamat po sa panonood.